mean, we saw old man with a lot of kids staying in the same. It was very obvious that it was not a healthy relationship, right? Yeah. It was that that cocktail of coming to one of the most beautiful places that we had ever seen, and people were so hospitable. Yes, very friendly. And then on the other hand, we witnessed this abuse of kids. And we just felt, what can we do to eradicate this, to create some awareness? And what year was that? That was in 1988. 1980. Yeah. My name is Kuya Johnny. Yung role ko si Stairway bilang isang house parent. Pero before ako naging house parent, dati rin akong isa sa mga bata dito. I started to be at Stairway when I was 15 years old. Bilang isang batang kalye, syempre pag nadudong ka sa streets, kailangan na hindi pwede rito yung mahina ka. Kailangan pag nasa alley ka, andudun yung pagiging, kailangan hindi ka magpapakita ng takot. Kailangan palaban ka sa sitwasyon. Mahirap kasi hindi ko alam eh. Wala. I don't have any idea about the streets life, right? Nagsimula ako, namamalimos ka lang o begging lang. Tapos pagkatagalan, natututo ka ng iba't ibang andyan yung sumasama ka na ng iba't ibang nagagawa mo na pickpocket, mga kung ano-ano, snatching, o sumasama ka sa mga robbery, o kung ano-anong klase. That's, yun ang buhay sa kali. Nung tumagal, so marami ako napagdaanan, naranasan. Diyan yung binugbog ka kasi di ka kilala bakit ka nandito. Ito yung mga territory style. Hanggang sa dumating yung panahon, syempre, nakamit ako ng mga kaibigan na mga kasama sa kalye. Naging parte ng mga gang. Sa kalye, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa eh. Kailangan meron kang grupo, kailangan meron kang kasama. Para pag dumating man yung pagkakataon, tulad na magkakaroon ng street fight, o street war, gang war. So kailangan may kasama ka, hindi po pwedeng ikaw lang mag-isa. Yun ang part para mabuhay ka. Posibleng hindi mo siya basta magagawa, hindi mo siya magagawa. Kasi nandudong ka sa lugar na kung saan napapaligiran ka ng iba't ibang klaseng tao na minsan kailangan mo sumabay sa agos. Kailangan mong sumabay sa flow para nandudun yung kahit isama mo o makasurvive ka. Kasi kung di mo gagawin yun, tagilid yung sitwasyon mo. Noong mga panahon na nandudun pa sa kali, bilang isang street kids, pero isa ako sa mapalad na naimbitahan pumunta rito na mag-camp kasama yung grupo ng ISM way back year 2000. Una, napakahirap sa akin eh. Nung camp lang muna, okay, dami rito, camp kami. Then after that, kailangan nagkaroon kami ng kasunduan na I have to stay in another center for 2 months without sneaking out, right? To prove na I really love to be here. Really like to be here. So, yan, I accept naman. So, nag-stay ako doon, pero di ko kinaya eh. Tumakas pa rin ako, lumabas pa rin ako. Bumalik pa rin ako sa street. Pero may idea na ako na hindi ako mapapasama kasi nga nilabag ko yung rules o yung kasunduan. But, luckily, napili pa rin ako, nabigyan pa rin ako ng pagkakataon na mapunta rito. So, pagpunta ko rito, nung unang hirap kasi parang hindi ako sanay dito sa lugar eh. Sobrang tahimik eh. Sanay ako sa city. Alam mo yung lumaki ka sa alley, maraming mga tao, masasakyan, maingay, kahit gabi na maingay pa rin, maraming mo. Tapos pagpunta mo rito, lalo pag sa gabi, maririnig mo lang kuliglig, tsaka mga gecko. So, di ba, biglang tahimik. So, nung una, gusto ko umalis. Gusto ko tumakas, gusto ko bumalik sa Manila. Ayun lang kagandahan din ng Stairway. Ang Stairway kasi malayo sa Manila. So, parang pagtatakas ka, magdadalawang isip ka, kaya ko ba langoyin to? Parang hirap lumangoy, malayo. Di tulad sa Manila, na kapag nandudong ka, pag talon mo ng wall, o paglabas mo ng gate, nandun ka na sa streets. Diba? Pag sa una, yung mindset ko, yung naging mindset ko bilang isang street kids, kailangan kahit sa unang magpunta, hindi dapat ako magpakita ng kahinaan eh. Nakita ko yung pagtrato ng mga tao dito. Iba yung impact sa akin, iba yung dating. Yung support, yung love, yung pag-unawa nila sa'yo, to understand nyo kung saan ka nang galing.
start to realize na wala na, hindi ko na kailangan yung mga ganitong klaseng mindset kung ano yung ginagawa ko sa kalye. Merong taong may pakialam sa akin dito. So doon na ako nagsimula na parang nag-low na yung yung behavior ko. Kasi sa tingin ko dito sa lugar na to, ligtas na ako rito. Yung mga tao rito, mapapagkatiwalaan ko. Bata ako. Pero, binigyan ako ng pagkakataon. Nabigyan ako ng tirahan na may pagmamahal. Inaruga at nagkaroon ng edukasyon. Bata ako noon, heto na ako ngayon. Ako si John, asawa, ama, nag-aaruga sa mga batang galing sa lansangan. Isang aktor at musikero, higit sa lahat, isinusulong ko ang karapatang pambata. Bata ako noon, binigyan ng pagkakataon, heto na ako ngayon. I served almost 15 years bilang isang head of house parent ng Stairway Foundation. Ang isa sa mga dream ko yung maibalik ko sa mga bata kung paano ako binago ng Stairway, kung paano ako tinulungan ng Stairway. And ipakita rin sa marami, ang mga batang kalye, yes, galing sila sa kalye. Hindi natin pwedeng sabihin na wala na mga pag-asa yan kasi galing sa kalye yan. Basta mga street kids, mga salbahe yan, mga loko-loko yan eh. Yes, sige. Pero hindi nila ginusto yan eh. Diba? Umabot lang sila sa point na kailangan nilang gawin yan. Pero kung susuportahan mo sila, no, papakita mo sa kanila, tutulungan mo silang baguhin yung paniniwala nila na wala na silang pag-asa, wala na nagmamahal sa kanila, susuporta mo sila. Napakalaki ng posibilidad na magbago yung mga bata na yan. And I can give the example what we are now. Diba? Work ako, I already have my own land, I have already my own house, meron na rin ako family at nakaset up na ako. Ibig sabihin lang na totoo, suportahan mo yung mga bata, protektahan mo, pakitaan mo yung kabutihan, pagmamahal. Darating yung time, makikita mo kung gaano ka-success yung mga yan.